Juan Kabanatang 4, mga talatang 20 hanggang 26. Ito po ang salita ng Panginoon. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Babae, paniwalaan mo ako na darating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paparito ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Ang titulo po ng ating pangangaral ngayon ay pinamagatan ko pong pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos. Pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos. Ang mga talata pong ating binasa, mga kapatid at mga minamahal, ay bahagi po ng pag-uusap ng Panginoong Jesus at ng babaeng Samaritana. Kung maalala niyo po, yung mga nakaraan po nating pag-aaral, ito po ay continuation ng kanila pong dialogue, yung kanila pong pakikipag-usap. At sa mga talata pong ito, makikita po natin ng napakalinaw at napakahalagang pagtuturo mula mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo sa usapin po ng pagsamba. Alam niyo po, ang pagsamba ay napakahalaga sa buhay ng tao sapagkat sa kadahilanan pong ito, nilikha po tayong lahat ng Diyos. Alam niyo po ba ang pinakalayunin ninyo? Alam niyo po ba kung bakit tayo nilikha ng ating Panginoon? Ito po ay para sa kanyang kaluwalhatian. Ito po ay para maitaas ang kanyang pangalan. Ito po ay para siya ay ating masamba. We exist to glorify His name, and that means we are to worship Him. We are to worship Him. Ngunit paano po ba tayo dapat sumamba sa Panginoon? Paano po ba natin malalaman na yung atin pong ginagawang pagsamba ay katanggap-tanggap sa Diyos? Yan po ang malaking katanungan sapagkat hindi po ng lahat ng klase ng pagsamba na nakikita po natin ngayon sa sanlibutan ay totoo nga pong katanggap-tanggap sa Diyos. Meron lamang pong tunay na pagsamba ang katanggap-tanggap sa Diyos, at yan po yung mga nakasulat dito sa atin pong pinag-aaralan. Dito po sa mga talatang ating binasa o ating pinag-aaralan ngayon, makikita po ninyo ang maraming katuruan mula mismo sa ating Panginoon kung ano po ba ang dapat, ano po ba ang tama na uri na pagsamba sa Diyos. At hinati ko lamang kung ang mga talatang ito sa 5 mga katangian. Tinawag ko siyang mga 5 katangian ng pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos. Ano po ba ang mga characteristics o mga katangian para masabi natin, mga kapatid at mga minamahal, na ang ating pagsambang ginagawa sa Diyos ay katanggap-tanggap nga sa Kanya. Una, mga kapatid, ang pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos ay hindi nakabatay sa lugar. Ulitin ko po, ang pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos ay hindi nakabatay sa lugar. Makikita niyo po yan in verses 20 to 21. Sabi po sa verse 20, nagsisisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. So, Samaritana po ang nagsasalita dito. At sinasabi ninyo, mga Hudyo, na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. So, ito po muna tayo dyan, mga kapatid. So, sa talata pong ito, sinasabi po ng babaeng Samaritana yung kanya pong pagtatanong. Ito po ay nasaan yun ang pagdedeklara, pero makikita ho natin na meron pong confusion, meron pong tila pagtatanong sa isipan ng babaeng Samaritana. Saan ba ang tamang lugar ng
pagsamba. Dito ba sa lugar ng Samaria, kung saan naroon ang templo nila na tinatawag na Mount Gerizim, yung bundok, o doon sa lugar ng Jerusalem kung saan sumasamba ang mga Hudyo? In verse 19, maalala po ninyo na matapos sabihin po ng ating Panginoong Hesus ang personal na buhay at mga kasalanan ng babaeng Samaritana, napagtanto po niya na ang kanyang kausap ay hindi po basta-basta tao. Napagtanto po niya na hindi siya ordinaryong tao. In fact, sinabi po niya in verse 19, kung itataas niyo yung basa, na ang Panginoong Hesus ay isang propeta sapagkat nalalaman niya maging yung mga lihim na bagay ng babaeng Samaritana, yung personal na buhay ng babaeng Samaritana, na hindi naman po sila magkakilala ng time po na yun. So, kaya nakala ng babaeng Samaritana na ang Panginoong Hesus ay isang propeta. And then, pagdating po sa verse 20, mapapansin po ninyo na biglang nag-change topic yung babaeng Samaritana at nagtanong kung saan ba talaga dapat sumasamba ang mga tao. At maaaring nag-change topic. Kasi una, nai-expose na yung mga kasalanan ng babae. Sa verse 19, nakikita na kung gaano siya makasalanan. And then pagdating sa verse 20, nag-change topic yung babae. Ang gustong pag-usapan na lang ng babae, saan ba talaga dapat sumamba? So, ayaw niya marahil na ma-expose yung kanyang pagiging makasalanan sapagkat nahihiya siya. Di po ba ganyan naman tayo? Pagka napag-uusapan na yung ating mga kahinaan, ang ating mga kasalanan, ayaw na nating pag-usapan ng matagal yun. Pwede yung kasalanan ng iba. Yung kahinaan ng iba, masarap pag-usapan. Pero pag yung sarili na nating kahinaan at kasalanan, medyo ayaw na nating pinag-uusapan yun. Di po ba? So marahil ganito yung nararamdaman ng babaeng Samaritana. Aba, teka, na-expose na kung ang aking mga baho, na-expose na yung aking mga kasalanan ibang usapan na lang ho. O maaari na nag-gain na po ng Panginoong Hesus yung respect ng babae at kaya nagtanong na siya ng mga spiritual na bagay dahil inaakala nga po niya na ang Panginoong Hesus ay isang propeta. Marahil napapaniwala na niya ang babaeng Samaritana. Kaya tungkol agad sa pagsamba, tinanong niya sa Panginoong Hesus dahil ito po ang inaakala niyang paraan para maging matuwid siya sa harapan ng Diyos. May kita po ninyo dito yung kaisipan po ng isang hindi mananampalataya para maging katanggap-tanggap po siya sa harapan ng Diyos. Inaakala po ng marami na kapag siya ay sumamba sa Diyos, nagsagawa ng mga ritual, halimbawa nagkumpisal, nag-alay ng mga handog, nagpanata, at pumunta sa isang banal na lugar upang sumamba sa Diyos, ay mahuhugasan siya sa lahat po ng kanyang mga kasalanan at magiging dapat na siya sa harapan ng Diyos. Ganyan po ang isip ng maraming mga makasalanan. Akala nila ang paglilinis ng Diyos, ang pagiging katanggap-tanggap nila sa harapan ng Diyos ay nakabatay sa mga ritual at pagsamba na kanila hong ginagawa. Gaya halimbawa, nung minsan nag-Facebook ako, nag-i-scroll ako, Ate Cecil, meron akong nabasa doon na sabi na picture niya, nasa likod siya nakikita ko sa picture niya, ang background niya yung simbahan ng Katoliko. So sa madaling sabi, nagsimba siya. At ang sabi niya sa caption niya, sa picture niya yon, linis kaluluwa naman. Di ba? So ganun ang kaisipan ng maraming makasalanan Magsisimba ako, gagawa ako ng mga ritual at mga sakramento para mahugasan ako sa lahat ng aking karumihan. At maaaring ganun din ang iniisip nyo sa mga oras na ito. Magsisimba ko para naman mabawas-bawasan yung aking mga kasalanan. Ganyan po ang isip ng maraming tao sa panahon po natin ngayon. At maaaring ganyan din po ang naiisip ng babaeng Samaritana. Kaya matapos ma-expose yung kanyang mga kasalanan, tinanong niya saan ba ako pwedeng sumamba para mahugasan naman ng aking mga karumihan. So going back to our text, ang tanong po na nakikita natin sa verse 20, saan po ba dapat sumamba ang mga tao? Parehas po ang mga Samaritana at ang mga Hudyo na naniniwala na meron pong isang espesyal at partikular na lugar kung saan po sila pwedeng sumamba. At yan po ay base sa Deuteronomy chapter 12 verse 5. Yung mga Hudyo po ay naniniwala na sapagkat sila po ay naniniwala sa buong lumang tipan
naniniwala sila sa Deuteronomy chapter 12 verse 5 na meron niyang lugar, partikular, na dapat sumamba ang mga tao. Yung mga Samaritana naman po, hindi sila naniniwala sa buong lumang tipan. Yung unang 5 aklat lang ng lumang tipan yung kanilang pinapaniwalaan, yung tinatawag na Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So dahil nakasulat sa Deuteronomy na kanilang pinapaniwalaan na meron lang isang partikular na lugar kung dapat saan sila dapat sumamba, naniniwala din sila na mayroong lugar na dapat nilang pagsambahan. So ang mga Samaritana po ay naniniwala na yung lugar po na iyon kung saan sila dapat sumamba ay yung tinatawag na Mount Gerizim. O yun, dahil doon po sa gilid ng bundok na iyon, yung Mount Gerizim, nagtayo ang kanilang mga ninunong si Abraham at si Jacob ng altar. Makikita natin yan sa Genesis 12 verse 7, Genesis chapter 33 verse 20. So hindi sila naniniwala, mga kapatid, na ang lugar na itinilaga ng Diyos kung saan siya dapat sambahin ng panahon ng lumang tipan ay yung lugar na tinatawag na Jerusalem, sapagkat hindi sila naniniwala sa buong aklat ng lumang tipan. Sa kabilang banda naman po, yung mga Hudyo ay naniniwala na ang tamang lugar kung saan dapat sambahin ng Diyos ay ang Jerusalem, ang lugar ng Jerusalem kung saan naroon ang templo na ipinatayo ng Diyos. Makikita natin yan sa 2 Samuel 7:5 hanggang 13 and 2 Chronicles, ay kalawang Chronicles 6 verse 6. So, nagtanong po yung babae, Samaritana, na nalilito, saan ba talaga, kuya? Saan ba talaga ang lugar na dapat kaming sumamba? At ang sagot po ng ating Panginoong Jesus in verse 21, John 4 verse 21, sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, sa Mount Gerizim, ni sa Jerusalem o Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesus na bagamat noong panahon ng lumang tipan ay may itinalagang lugar ang Diyos na kung saan siya dapat sambahin, namely yung Jerusalem Temple, dumating na ang oras na hindi na nakabatay sa lugar ang pagsamba sa Diyos. Yung panahon pong ito ay dumating na noong nagkatawan tao ang ating Panginoong Hesus at nalubos po ito nung siya po ay napako sa krus ng Kalbaryo at nabuhay magamuli, according sa verse 23. So maalala po ninyo na matapos po mamatay ang ating Panginoong Hesus, ano po yung immediate na nangyari? Hindi po ba lumindol? At kasabay ng panlindol, nahati yung kortina na napakakapal po noon, lumang tipan, di ba? Nahati sa gitna. At yung kortina pong iyon ay naghahati sa dakong banal at dakong kabanal-banalan. So yung templo po ay may tinatawag na dakong kabanal-banalan. Yung dakong kabanal-banalan na pwede lang pong pumasok doon ay mga piling saserdote o pari, yung mga high priest. So nung namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus, nahati yung kortina pong iyon. Sumisimbolo na natapos na ang klase ng pagsamba na tinuturo ng lumang tipan. Dumating na ang bagong era kung saan ang pagsamba sa ating Panginoon Diyos ay hindi na nakabatay sa lugar. Ilang mga taon lamang po nakalipas, particularly nung taong AD 70, dumating po ang mga Romano at winasak po ang templo ng Jerusalem at ilang mga panahon lamang po ang lumipas, doon pumunta sila sa Mount Gerizim, inilabas nila ang kanilang mga sandata at pinagpapatay ang mga Samaritanang libu-libong Samaritano na sumasamba po doon. So somehow, yung makikita nyo po sa verse 21 ay isa pong propesiya ng Panginoong Hesus na darating ang panahon na hindi na nga sa Jerusalem o sa Mount Gerizim sasambahin ang Diyos. Pagdating po sa bagong tipan, may pagbabagong naganap po sa pagsamba. Hindi na po issue sa bagong tipan kung saan po tayo nakapailalim bilang mga mananampalataya ni Kristo, yung lugar. Kahit saang lugar po tayo, pwede nating sambahin ng Diyos sapagkat ang mga mananampalataya na po pagdating sa bagong tipan ang tinatawag na templo ng Diyos. Hindi po ang building na ito ang templo ng Diyos. Sa Biblia, particularly sa New Testament, New Covenant, tayo na po bilang mga mananampalataya ang templo ng Diyos na nanahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. 1 Corinthians chapter 3
verse 16, sabi po doon, hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Hindi na din po kailangan pumunta sa isang lugar, mga kapatid, para lang may mamagitang pari sa atin sa pagsamba, gaya na nakikita natin sa Lumang Tipan at gaya ng mga nakikita natin sa maraming Katoliko po ngayon, sapagkat ayon sa Biblia, lahat po ng mga mananampalataya ay pari ng Diyos. Ano, kung ikaw ay mananampalataya, itinuturing kang pari ng Diyos. Ikaw ay priest. Ibig sabihin, mga kapatid, meron ka ng rektang connection sa Diyos. Hindi mo na kailangan dumaan sa isang taong pari. Pwede ka ng rektang sumamba, magkumpisal, at manalangin sa Diyos. Sabi po sa unang Pedro 2:9, ngunit kayo, mga mananampalataya, ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari. Kaya po wala na tayong pari na namamagitan sa mga oras na ito. Ang inyong lingkod na hindi pari. Na para ba pag kailangan nyo magkumpisal sa akin at ipapanalangin ko sa Ama na patawarin kayo? Hindi. Pwede na kayong lumapit ng rekta sa Ama at humingi kayo ng tawad. Pwede na kayong sumamba ng rekta sa Ama. Sa makatuwid, mga kapatid, ang pagsamba natin sa Diyos ay hindi lamang po nalilimitahan sa 4 na sulok ng bahay-sambahang ito. Maaring tayo po'y sumasamba sa Diyos o maaari tayong sumamba sa Diyos sa ating personal na pakikipagniig sa Diyos habang tayo po ay nagbabasa ng Biblia at nananalangin. Maaari po tayong sumamba sa Diyos habang tayo po ay nagtatrabaho at pinagbubutihan po natin ang ating trabaho. Nagtatapat po tayo sa ating trabaho kasi gusto nating sambahin ang Diyos, gusto nating luwalhatiin ang Diyos. Pagsamba po yun, mga kapatid. Lalo na ginagawa mo yung trabaho mo ng mabuti dahil ang nasa isip mo, ginagawa ko to ultimately para sa Panginoon. Pagsamba po yun. Maaari tayong sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay natin ng may kabanalan araw-araw dahil gusto nating malugod sa atin ang Diyos. At iyon po ay isang uri ng pagsamba. Maaari tayong magtipon at sumamba sa Diyos kahit tayo po ay nasa ilalim ng puno ng mangga, kahit tayo po ay nasa kubo, hindi po issue sa Panginoon yon kapag pwede tayong sumamba sa Diyos kahit nasaan po tayong lugar. Hindi po natin kailangan ng magandang building para lang makasamba sa Diyos. Bagamat pinagpe-pray po natin yon, pero hindi iyon kailangan para lang tayo makasamba sa Diyos. Na maaaring tinatanong po ninyo, gano'n naman pala, kahit naman po pala sa pwedeng sumamba, ba't pa tayo nandito? Ba't pa tayo nagtitipon-tipon? Ganyan pwede naman pala ako sumamba habang naglalaba at nagluluto ako sa bahay. Sinasamba kita, Panginoon. Pwede naman palang gano'n, Sister Cecily, ba't pupunta pa tayo dito? Well, tama pong pwede tayong sumamba sa lahat ng dako. In fact, sa Romans 12 verses 1 to 2, yung atin pong buong buhay ay haing buhay para sa Panginoon, para sa pagsamba sa Panginoon. Ibig sabihin, kahit ano po yung ating ginagawa, dapat iyon po ay pagsamba sa Diyos. Pero iniutos din po ng Biblia nang maglaan po tayo ng oras para sa pagtitipon-tipon nating magkakapatid sa Panginoon upang sama-sama tayong sumamba sa Kanya. Sa bahagi po ito ng pagsamba sa Diyos. Baka po kasi naipagkakamali ninyo, hindi na pala kailangan pumunta sa isang lugar para sumamba. Ba't pupunta pa ako sa church? Hindi po. Ang sabi po sa Hebreo 10:25, wag daw nating pababayaan ang ating pagkakatipon-tipon na gaya ng ugali ng iba. May utos po, kung kahit araw-araw ng buhay mo sumasamba ka sa Diyos pero hindi ka naman sumasama sa pagkakatipon-tipon, may problema pa rin ang iyong pagsamba kasi bahagi ng kalooban ng Diyos kung saan nalulugod siya, nasasamba siya, ay yung pagdalo sa pagkakatipon-tipon. Pero hindi po nakabatay ang pagkakatipon-tipon natin sa lugar. Kaya nga minsan, di ba, nung Pasko, nagsamba tayo sa bahay namin. Di ba? Hindi po issue yun. Hindi po porket wala tayo sa church, hindi na tayo mag-worship. Nung anniversary nga dati, saan tayo sumamba? Nung unang anniversary, di ba sa resort? So, bakit ganun? Kasi hindi naman po issue yung lugar. Ang issue po sa atin yung puso. Kahit nasan tayong lugar, pero tayo nasa diwa ng pagsamba, nasasamba po natin ang Panginoon. Ulitin ko, tayo na ho kasi ang templo ng Diyos. Hindi na po yung building. Sa makatuwid, ang pagsamba natin sa Diyos ay hindi nakabatay sa lugar, pero hindi po ibig sabihin noon na hindi na po tayo magtitipon-tipon sa isang lugar para sumamba ng sama-sama. Kasama po iyon sa ating pagsamba sa Diyos. So
So yun po yung una, sa usapin po ng pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos, ito po ay hindi nakabatay sa lugar. Pangalawa, ang pagsamba na katanggap-tanggap sa Diyos ay nakabatay sa tamang pagkakakilala sa Diyos. Ang pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos ay nakabatay sa tamang pagkakakilala sa Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, kung mali ang ating pagkakakilala sa Diyos o ibang Diyos ang ating sinasamba kaysa sa Diyos na ipinapakilala ng Biblia, hindi nagiging katanggap-tanggap sa Diyos yung ating ginagawang pagsamba. Tingnan niyo po yung banggit sa verse 22. Balik po tayo sa pag-uusap ng babaeng Samaritana at ng Panginoong Hesus sa John chapter 4. And this time we will be reading verse 22. Ang sabi doon, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita ho dito. So yung mga Samaritano po ay merong dispalinghadong pagkakakilala sa Diyos, sapagkat maliban po sa hindi nila pinapaniwalaan ang kabuuan ng lumang tipan kung saan nahahayag kung sino ang tunay na Diyos, nahaluan pa po sila ng iba't ibang paniniwala tungkol sa Diyos. No? Kaya po halo-halo ang doktrina ng mga Samaritana. Sila po ay maliban sa sumasamba sila kay Yahweh, sila po ay sumasamba din sa apoy. Sila din po ay sumasamba sa mga sa imahe ng kalapate na nasa Mount Gerizim. Sila po ay sumasamba sa iba't ibang klaseng Diyos-Diyosan. Maalala niyo yung background nila, di po ba? Nahaluan sila ng ibang lahi. At yung ibang lahi na yun, may ibang Diyos yun eh. So yung Diyos ng ibang lahi, sinamba na rin nila. Ganun po yung mga Samaritana. Kaya sinabi ho dito ng Panginoong Hesus, hindi ninyo nalalaman, o sinasabi ninyo ang hindi ninyo, o sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. In other words, hindi nyo kilala ang Diyos. Hindi nyo kilala ang Diyos. Now, in kontra sa mga Samaritan, sa mga Hudyo po, gaya ng ating Panginoong Hesus, ay meron pong tamang pagkakakilala sa Diyos. Ang sabi po sa verse 22, sinasamba namin ang nalalaman namin, sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. So, kilala po nila ang Diyos sapagkat kinikilala nila ang buong kapahayagan ng Diyos sa kanyang salita nung time po na ito ay ang Old Testament. Wala pa po kasing New Testament. Pero yung Old Testament ay nagpapahayag kung sino na po talaga ang tunay na Diyos na dapat sambahin. At sa kanila po, ipinagkatiwala ang aral ng Diyos. Unang ipinagkatiwala ang aral ng Diyos according sa Romans chapter 3 verse 2. At sa kanila po nang galing ang Mesiyas, ang isang Hudyo. Ang Panginoong Hesus according sa Romans chapter 9 verse 5. Kaya po sinabi ni Hesus na ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. Babantayan niyo po yung salita. Hindi sinabi ang kaligtasan ay para lang sa mga Hudyo. Kasi ang kaligtasan ay para sa lahat ng klase ng tao sa buong mundo. Kapag ikaw ay hintil o Hudyo. Pero sinabi dito ng Panginoong Hesus, ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo sapagkat ang Mesiyas ay nanggaling sa mga Hudyo. Pero at least sa kanila ipinahayag ang mga aral ng Diyos at sa kanila inaasahang mga galing ang Mesiyas. Kaya po, nasabi ng Panginoong Hesus na ang kaligtasan nga po ay nanggaling sa mga Hudyo. So makikita po natin dito yung contrast. Ang mga Samaritano na mali ang pagkakakilala sa Diyos at ang mga mananampalatayang Hudyo na mayroong tamang pagkakakilala sa Diyos dahil sa kanila unang ipinahayag kung sino ang Diyos at ang kanyang pagliligtas. Yung pagsamba na una ay hindi katanggap-tanggap yung pagsamba ng una, yung mga Samaritano ay hindi katanggap-tanggap sapagkat hindi nila kilala ang tunay na Diyos, while yung pagsamba ng pangalawa, yung mga Hudyo ay katanggap-tanggap sa Diyos dahil tama yung kanilang unawa kung sino ang Diyos. So maliwanag po dito, sa liwanag po nito mga kapatid, papasok ang tamang aral, particular kung sino ang Diyos para po maging katanggap-tanggap ang ating pagsamba sa Kanya. Hindi lang po pala mahalaga sa Diyos ang ating mga ginagawa sa tuwing tayo po ay sumasamba sa Kanya. Kailangan po pala mga kapatid, tama din yung ating unawa kung sino ang ating sinasamba. Sa makatuwid, hindi maituturing na pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos ang pagsamba na ginawa ng mga kulto dahil mali ang kanila, o ginagawa ng mga kulto dahil mali ang kanilang pagkakakilala sa Diyos.
Gaya halimbawa ng pagsamba ng mga iglesia ni Kristo na naniniwala na ang Ama lang ang Diyos at ang Panginoong Jesucristo ay hindi. At ang Espiritu Santo ay puwersa lamang. So hindi po natin masasabing tunay na pagsamba yon sapagkat mali ang kanilang pagkakakilala sa Diyos. Gaya halimbawa ng mga Jehovah's Witnesses ng ang Ama lamang na tinatawag nilang Jehovah, ang tunay na Diyos, while ang ating Panginoong Jesus ay kinikilala nilang maliit na klaseng Diyos lamang, at ang Espiritu Santo ay hindi persona, kundi ito po ay puwersa lamang ng Diyos. Hindi rin po natin may tutuling na pagsambang katanggap-tanggap yun sa Diyos sapagkat ibang Diyos yung kanilang sinasamba. Bagamat parehas ng tawag natin sa Kanya, di po ba? Ang dating daan po nang nasirang si Eliseo Soriano na nagtuturo na ang Diyos daw po ay may katawan, may puwet. Yun nga sabi niya, ang Diyos daw ay may puwet kasi daw may trono. Niliteral po niyang masyado. Ang turo ni Eliseo Soriano, kamukha ng turo ng Mormons. At ang Panginoong Jesus ay literal daw na pinagbuntis ng Ama. At ang Espiritu Santo ay Diyos siya, pero bahagi lang siya ng Diyos. Hindi siya persona. So nakita niyo mga kapatid, iba-iba yung pagkakakilala ng mga relihiyon sa mundo. Pero hindi ibig sabihin, ginagawa nila ang ating ginagawa, totoo na yung pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos. Tatandaan niyo po mga kapatid, mahalaga po sa Diyos na yung sinasamba po natin ay kilala po natin. Na tama yung ating unawa kung sino ang Diyos. Kapag po mali ang ating unawa kung sino ang Diyos, halimbawa sa isip mo habang sumasamba ka sa Kanya, ang isip mo pala Diyos na kamukha ng iglesia ni Kristo. Hindi po yung katanggap-tanggap sa Diyos, kasi iba yung Diyos na sinasamba mo sa isip mo. Ang biblical at Diyos na katanggap-tanggap lang po na sinasamba dapat ng mga mananampalataya ay ang Diyos na Trinidad, na iisang Diyos na mayroong tatlong personalidad. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Yun lamang po yung dapat nating kilalaning Diyos upang maging katanggap-tanggap ang ginagawa po nating pagsamba sa Kanya. So ang ating pong pagsamba para po maging katanggap-tanggap po sa Diyos, dapat ito ay nakabatay sa katotohanan at tamang pagkakakilala natin sa Diyos. Kaya mahalaga po yung pag-aaral, mga kapatid. Kasi kung mali yung ating aral, kung sino ang Diyos, mawawalan din po pala ng kabuluhan ng ating pagsamba. Pangatlo po, ang pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos ay pagsambang espiritual. Ang pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos ay pagsambang espiritual. Tingnan niyo po yung banggit sa verse 23. Datapwat dumating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu. Hinto po muna tayo doon. Sasambahin ng mga mananamba ng Ama sa Espiritu. Yung salita pong Espiritu dito ito po ay pumapatungkol hindi po sa banal na Espiritu, ito po ay pumapatungkol sa Espiritu o yung buong kaluluwa ng tao. Kaya small letter E yung makikita niyo po diyan kung Tagalog yung inyong Biblia. Ibig sabihin, ang pagsambang katanggap-tanggap po sa Diyos ay hindi lamang po nakabatay sa ritual na ating ginagawa, yung atin pong pagkanta, yung atin pong pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng aral ng Panginoon. Pwede pong ginagawa natin yan pero wala tayong puso ng pagsamba. Pwedeng naririto ka pero wala ka naman sa diwa ng pagsamba. Amen po ba kayo mga kapatid? Pwedeng nakikita mo yung lyrics, sumasabay ka sa awit pero hindi naman ikaw talaga sumasamba sa puso mo. Hindi lang din po ito intellectual o yung tipong alam mo lang yung mga tamang doktrina, ano yung mga tamang gawin, pero wala naman ito, hindi naman ito nagmumula sa puso, wala ka namang damdamin na sumasamba sa Panginoon. Sa makatuwid, ang pagsamba sa Diyos ay pagsamba sa Espiritu ay pumapatungkol hindi lamang po sa ginagawa nating panlabas. Ito po ay nagmumula sa ating puso. Ito po ay nagmumula sa buo po nating pagkatao. Ang ating isip, damdamin at kalooban ay sumasamba sa Diyos. Ang ating pong isip ay may tamang unawa kung sino ang Diyos at kung gaano po siya kamangha-mangha. Yung kanyang mga ginawa ay kung gaano kamangha-mangha sa ating kaligtasan na nahahayag sa Ebanghelyo. Yung pagkakakilalang ito po sa Diyos ay nagpapaapoy ng ating mga puso at damdamin sa Kanya upang dakilain siya, parangalin siya, mahalin siya at sundin siya sa ating mga buhay.
Ngunit hindi po doon nagtatapos sa ating nasa isip at sa ating nararamdaman. Ito po ay nagbubunga upang loobin natin na gawin yung mga bagay na nakalulugod sa Kanya, gaya halimbawa ng pananalangin, pag-awit, pagsunod sa Kanyang kalooban. So yung pagsambang hinahanap po ng Diyos ay espiritual na pagsamba. Ang pagsambang nagmumula sa puso. Kanina kapatid, nung umaawit tayo, o ngayon, ikaw ba ay nasa diwa ng pagsamba? Masasabi mo bang naririto ka ngayon? Pumunta ka ngayon dito na ang puso mo ay handang sumamba sa Diyos, o lumilipad ang isip mo sa kung ano-anong mga bagay na naririto ka pero wala ka dito. Pwede yun eh. Hindi po, ang pagsamba po mga kapatid ay hindi lamang po nagtatapos sa naririto ka. Kailangan ang buong pagkatao ay sumasamba sa Diyos. Kaya nga yung inawit natin kanina, I hope na-appreciate nyo yung lyrics nyo, yung truth na dala po nun. Nasabi doon sa parte ng awit, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Sabi ng awit, dinadalan kita, Ama, Panginoon, ng higit pa sa awit. Kasi hindi naman talaga awit ang nire-require mo. Hindi lang naman basta awit ang gusto mo. Ang sabi ng awit, you search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. You're looking into my heart. Habang sumasamba ka, hindi tinitingnan ng Panginoon yung buka ng bibig mo o ganda ng tinig mo. Tinitingnan ng Panginoon ang puso mo. Ikaw ba talaga'y sumasamba sa Kanya sa mga oras na ito? Sabi ko nga kasi, pwedeng naririto ka para magsimba, pero hindi necessarily para sumamba. Pwede po yun eh. Magkaiba po ang pagsisimba sa pagsamba. Pwedeng nagsimba ka lang, pero malayo ang puso mo sa pagsamba. Ano? Lumilipad ang isip natin. Wala kang pag-ibig at pagkamangha sa Diyos. Labag naman talaga sa kalooban mo na naririto ka. In fact, kung papipiliin ka ng ibang lugar o sa church para sambahin siya, pipiliin mo yung ibang lugar eh. Diba? Pwede pong ganun eh. Nagsimba ka lang pero hindi ka talaga tunay na sumamba. At yun po ay klase ng pagsamba na hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Ang mananambang hinahanap ng Diyos ay sumasamba sa Espiritu. In other words, sumasamba siya ng buong puso at buong kaluluwa sa Diyos. Wala siyang ibang iniisip kundi bigyan ng kasiyahan ng Diyos. Wala siyang ibang nararamdaman kundi pagmamahal at pagkamangha sa Diyos. Wala siyang ibang ginagawa kundi ang mga bagay na nakatutuwa sa Diyos. Ganito po ang tunay na mananamba na hinahanap ng Diyos. Kapatid, ikaw ba yun? Ikaw ba yung klase ng mananamba na hinahanap ng Diyos? Na sumasamba sa Kanya sa Espiritu? Sumasamba ka ba sa Diyos sa Espiritu? O sinasamba ba siya sa mga oras na ito ng buo mong pagkatao? Pang-apat, ang pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos ay nakabatay sa katotohanan. Ang pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos ay nakabatay sa katotohanan. Balikan po ninyo yung banggit sa verse 23. Datapat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin na ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Yung katotohanan pong binabanggit dito ng ating Panginoong Hesus ay pumapatungkol sa katotohanan itinuturo ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng panalangin ng Panginoon para sa Kanyang mga alagad sa Juan 17, talatang 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ang tunay na pagsamba ay hindi nakabatay sa tugtugan. Naririnig niyo po ba ako mga kapatid? Ang tunay na pagsamba ay hindi nakabatay sa tugtugan. Ang tunay na pagsamba ay hindi nakabatay sa nararamdaman. Ito po ay nakabatay sa salita ng Diyos. Meron po kasi tayong tendensiya na ibatay ito, ang yung ating pagsamba sa Kanya sa tugtog ng ating inaawit na nahihirapan na sumamba sa Panginoon. Kasi sa church namin walang banda. Sa church namin walang tambol. Sa church namin wala man na naggigitara. Hirap ako sumamba sa Diyos. Well, kung iyon po ang basis ng iyong pagsamba, yung tugtog, mababaw. Mababaw po mga kapatid. Ang atin pong pinaguhugutan sa atin pong pagsamba.
Ang ating pong pagsamba, mga kapatid, ay hindi nakabatay sa tugtog o genre ng ating tugtugan. Ang pagsamba po na hinahanap ng Diyos ay nakabatay sa katotohanan. Katotohanan kung sino ba ang Diyos na ating sinasamba, katotohanan kung ano ba ang tinuturo niya na paraan ng ating pagsamba. Hindi po ito nakabatay sa ating gusto, preferensya, uso o nararamdaman. Ito po'y nakabatay sa salita ng Diyos. Kung lumalalim ka sa katotohanan kung sino ang Diyos, mas magagawa mo siyang sambahin kahit walang tugtugan. Amen po kayo, mga kapatid? Kung kilala mo lang ang Diyos, sa sarili niya, kung kilala mo lang ang Diyos, kung sino siya, kung gaano siya kadakila, kung gaano siya kamangha-mangha, mga kapatid, kahit walang tugtugan, kahit dispalinghado yung boses mo, nagsasharp, o kaya naman flat, kung kilala mo yung Diyos, masasamba mo siya. Sapagkat yung pagsamba mo, nakabatay sa katotohanan, hindi nakabatay sa tugtugan. Hindi nakabatay sa nararamdaman. Hindi nakabatay kung ano ang usong tugtog. Kaya kung gusto mong mag-improve ang worship mo sa Panginoon, magpalalim ka sa aral mo kung sino ang Panginoon. Ulitin ko po yon. Kung gusto mong mag-improve, kung gusto mong tumaas ang antas ng iyong pagsamba sa Diyos, magpakalalim ka sa pag-aaral mo kung sino ang Diyos. Kapag ang tunay na pagsamba ay nakabatay sa katotohanan kung sino ang Diyos. Sabi nga ni Pastor John MacArthur, worship is directly correlated to understanding. The richer your theology, the more full your grasp of biblical truth, the more elevated your worship becomes. Habang daw po tayo'y lumalalim sa ating pagkakakilala sa Diyos, mas umaangat, mas tumataas yung ating antas ng pagsamba sa Kanya, sapagkat mas nakikilala natin siya. Masasabi mong ikaw ay umabot na sa maturity ng iyong pagsamba kapag hindi na siya sa'yo issue yung tugtugan, kapag hindi na siya sa'yo issue yung walang banda, kapag hindi na siya sa'yo issue yung walang pailaw. Nakakaya mong sumamba sa Diyos sapagkat ang pagsamba mo ay nakabatay kung sino ang Diyos. Kung sino ang Diyos. Another insight na makukuha po natin dito, mga kapatid, ang pagsamba po sa Diyos ay hindi dinidikta ng sanlibutan o ng nararamdaman. Kung gagawin nating makasanlibutan gaya na paglalagay ng rock music o diskuhan o sayawan ng ating pagsamba dahil yun ang nakikita natin sa sanlibutan, o dahil yun yung mas okay sa pakiramdam natin, mali po yung ating paraan ng pagsamba. Mali. Hindi dapat po nating hinahanap sa sanlibutan o sa ating sarili kung paano dapat natin sasambahin ang Diyos. All we need to do is to look at the book. Tingnan natin ang salita ng Panginoon. Paano ba gusto ng Diyos na siya ay ating sambahin? Ano ba ang sinasabi ng katotohanan na kasulat sa Biblia kung paano natin dapat sambahin ang Diyos? Iyan po yung pagsambang nakabatay sa katotohanan. Iyan po ang klase ng pagsambang hinahanap at kinalulugdan ng Diyos. By the way, makikita din po ninyo dito na sinasabi ng Panginoon Hesus na ang Diyos Ama ang ating dapat sambahin. At sa ibang bahagi po ng kasulatan, sinasabi po doon na sinasamba din ng Diyos Anak. At ang Diyos Espiritu Santo. Sa makatuwid, ang ating pagsamba ay sinasamba natin ang banal na Trinidad, ang iisang Diyos na may tatlong persona. Now, pagdating po sa verse 24, nabanggit po yung dahilan ng Panginoong Hesus kung bakit po ba nais ng Diyos na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Bakit po ba nais ng Diyos na sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan? Tingnan niyo po yung verse 24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yung phrase po na ang Diyos ay Espiritu ay nagtuturo na ang Diyos po ay hindi gawa sa anumang matter. Siya po ay Espiritu, therefore nasa lahat po siya ng dako, kaya pwede natin siyang sambahin anywhere and everywhere. Maliban po dito, yung salita pong Espiritu ay pumapatungkol sa kanya pagiging invisible, meaning hindi natin siya makikilala kung hindi siya magpapahayag sa atin. At pinapahayag niya ang kanyang sarili through His Word. Kaya mahalaga sa kanya na we worship Him in truth. Ito din po ay pumapatungkol sa pagiging spiritual ng Diyos. Therefore, gaya po natin, meron po siyang damdamin.
Ayaw niya po ng malamig at ritualistic na pagsamba. Nais niya na sambahin siya sa espiritu o ng buo nating pagkatao gaya ng inaaral natin kanina. Ito yung reason kung bakit mahalaga that we worship Him in spirit and in truth, sapagkat God is Spirit. So naaral na po natin na ang pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos. Ano yung una? Hindi nakabatay sa lugar, hindi nakabatay sa tamang pagkakakilala sa Diyos. Ito po ay espiritual at nakabatay sa katotohanan. Panghuli po, malapit na ho tayo magtapos. Inaantok na ho ba kayo? Mga 1 oras na lang. Hindi po, biro na. Malapit na po. No? Panghuli po na pagsamba, nakatanggap-tanggap sa Diyos, ay ito po ay pagsamba na sa panahon ng bagong tipan ay ang pagsambang nakaayon sa direksyon ni Kristo. O ang pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos sa panahon ng bagong tipan ay ang pagsambang nakaayon sa direksyon ni Kristo. Matapos po na masabi ng Panginoong Hesus ang personal na buhay ng babaeng Samaritana at matapos niyang magturo ng mga dakilang bagay tungkol sa pagsamba, biglang naalala ng babae ang Mesyas. Napansin niyo po yun? Dahil tila nakita niya ang mga katangian nito sa Panginoong Hesus. Kaya sinabi niya pagdating sa verse 25, sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Dito po makikita natin na ang babaeng Samaritana ay naniniwala din sa darating na Mesyas gaya po ng mga Hudyo. Ito po ay sapagkat gaya po ng sinabi natin kanina, naniniwala siya sa unang 5 aklat ng Biblia. At sa Genesis chapter 3 verse 15 and Deuteronomy chapter 18 verse 15, makikita niyo po doon na ipinangako ang pagdating ng isang Mesyas. Pagdating daw ng Mesyas o ng Kristo ayon sa komento ni Apostol Juan, sasabihin daw niya o ituturo daw niya ang lahat ng mga bagay sa kanila. Kasama na po doon ang usapin ng pagsamba sa Diyos. At dito makikita natin na inamin ni Kristo kung sino ba talaga siya. Ang sabi sa verse 26, huling talata, sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. In other words, ako ang Kristo na inyong hinihintay, sabi niya. Dito makikita natin na inadmit ng Panginoong Jesus mula sa kanyang bibig na siya nga ang pinakahihintay nila, hindi lamang ng mga Hudyo, maging ng mga Samaritano na tagapagligtas ng sanlibutan. Siya ang Kristo na magtuturo sa kanila ng lahat ng mga bagay na dapat nilang matutunan. Siya ang pinopesiya ni Moises sa propetang darating pagkatapos niya na dapat po nilang pakinggan. Sa makatuwid, kapag po pinag-uusapan po natin ang pagsamba sa bagong tipan, kung saan tayo nakabilang, ang may final say po dito ay ang Panginoong Hesukristo. No, kasi may mga pagbabago tayo makikita mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Kung mapapansin ninyo, yung lumang tipan, pag sumasamba sila, kailangan may pare, kailangan nagsusunog ng hayop, kailangan nasa templo. Pero makikita nyo sa pagprogreso ng revelasyon ng Diyos, may mga pagbabagong nangyayari. At ang ating pagbabatayan ng ating pagsamba ay yung mga nasa dulong bahagi, kagaya po ng nasa lumang tipan. Kaya ito po ang dahilan, mga kapatid, kung mapapansin nyo sa church, bakit wala tayong sayawan? Di ba sa ibang church merong tamborin? Bakit tayo walang tamborin? Bakit hindi tayo nag-iindakan? Kasi pagdating sa bagong tipan, wala tayong mababasa na ganoong paraan gusto ng Diyos siya sambahin. No? Basahin niyo po ang buong bagong tipan at wala kayong makikita na sinabi ng Panginoon, sambahin niyo ako sa pamamagitan ng tamborin. O kaya sambahin niyo ako habang pumapalakpak. Wala kayong makikitang ganun. O kaya sambahin niyo ako sa pamamagitan ng sukot or first fruits. Alam niyo po ba yun, yung mga pista ng lumang tipan? No, pupunta sila sa church. Yung first fruits, gustong-gusto ng mga pastor yun, Sister Cecil. Yung first fruits, yung unang sweldo nila sa taon. Dadalhin nila sa church. Alam niyo kung saan mapupunta yun? Sa pastor. Kaya pagtapos ng taon na yon, yung pastor may bagong motor, may bagong sasakyan. Buti na lang wala tayong ganun dito kasi nagtatapat tayo, gusto natin maging tapat sa salita ng Panginoon. Ayaw natin gamitin ang salita ng Panginoon sa sarili nating kapakinabangan.
Bakit hindi natin ginagawa ang sukot? Bakit hindi natin ginagawa ang first fruits? Bakit po sa ating pagbibigay, hindi ko kayo nire-require ng 10%, yung tinatawag na tithes? Kasi po pagdating sa bagong tipan, may mga pagbabago na. Hindi na po inuutos na dapat tayong magsagawa ng sukot, first fruit. Hindi na po inuutos na dapat pag nagbibigay tayo 10%. Ang sinabi sa bagong tipan, nagbibigay tayo ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang nang mayroong mabiyayang puso. So wala nang pong pinag-uusapang percentage doon. Pero syempre, kung kayo po ay mayaman sa biyaya, mas hihigitan nyo yung 10%. Yun naman po ang prinsipyo dyan, mga kapatid. At meron din lang pong pangako ang Panginoon sa mga nagtatapat po dyan. So sana po nakatulong po yung ating pag-aaral na ginawa po natin ngayon para po hindi po masayang yung ating effort sa ating pong ginagawang pagsamba sa Diyos. Masigurado po natin nawa na yung ating ginagawang pagsamba sa Diyos ay totoo pong katanggap-tanggap sa Kanya. Pero gusto ko pong klaruhin sa inyo, lalo na po yung mga naririto na maaaring hindi pa lubos na sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Ang sabi ng Hebreo 11, talatang 6, "For without faith, it is impossible to please God." Sa Pilipino, kung wala daw pananampalataya, imposible daw nating mabigyan ng kaluburan ang Diyos. Kahit alam mo po, susunod niyo po ang mga aral na sinabi ko kanina mula sa ating Panginoong Hesus tungkol sa pagsanggang katanggap-tanggap sa Kanya, pero wala ka namang tunay na pananampalataya kay Kristo, hindi ka patunay na naglagak ng iyong buhay, ng iyong pagsisisi, hindi ka patunay na sumampalataya na si Kristo ang tagapagligtas ng iyong buhay at siya ay nabuhay muli. Kahit anong gawin po nating pagsamba, kahit po napakaganda ng ating boses sa tuwing tayo ay umaawit, kahit napakalaki po nating magbigay sa tuwing tayo po ay nagkakaloob, hindi pa rin daw po yan nakakalugod sa Diyos. So bago po ninyong i-apply ito, siguraduhin po nawa muna natin na tayo po ay tunay na ngang naging mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo. Purihin po ang ating Panginoon.